Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, huli si Anggara. Nako, tumistigo, pinakita na ang sabuatan. OMG, nadulas sa DepEd Secretary Anggara. Ito po yung magkukumpirma, no, mga kababayan, na natama po yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na dalawa lang po ang humahawak ng budget, no? At ito nga po ay si Speaker Romualdez at ang chairman po ng Committee on Appropriation na si Saldico. Yan, binuking po ni dito po sa pagsasalita. Dito sa pagsasalita ni Anggara, no? Dito po mapapatunayan po natin na totoo po yung sinasabi ng ating Vice President Sara Duterte. At ito pa mga kabayan, isa rin po sa pag-uusapan natin, itong si Vice President Sara Duterte, nako po, napaka-overwhelming po ng support sa Visayas at Mindanao ayon po yan sa survey. Maya-maya po ay i-reveal natin kung ilan ang nakuha, no? Yan, na percentage ng ating Vice Presidente. At ito pa mga kabayan, Congressman Marcoleta at si Erwin Tulfo natatakbong parehas pong tatakbong pagkasenador, na ano pala, nagkasagutan pala ito noon mga kababayan dito sa hearing, no? I think ano po ito dito sa Kongreso, no? Mamaya at ipapakita po natin yung kanilang maikli lang po ito mga kabayan, pero makikita po natin na hindi naman nagtatalo, pero at least, no, question po ni Congressman Marcoleta itong si Erwin Tulfo. At bigyan po natin yan ng reaksyon maya-maya lang. At eto pa, pag-uusapan din po natin mga kabayan itong reaksyon. Nako, reaction po ni Mayor Baste Duterte dito po sa kumakalat at nagte-trending na video ni Speaker Romualdez, yung video ni Speaker Romualdez. Nako, matatawa kayo mamaya dito sa reaction po ni Mayor Baste Duterte. At ito na nga mga kabayan, simulan na po natin dito sa pag-share ng isang post, no? Mula po kay Edwin Hamora mga kabayan, isa po itong political commentator, di ba? Kilala po natin yan. Ito, nag-share post po siya. At totoo nga talaga ito mga kabayan, na the best political strategy to control the people is to keep them poor and uneducated mga kabayan. But ensure they are well entertained. Para makalimutan nga di ba? Sa palagay niyo po ba nangyayari ito ngayon? Ginagawang pobre ang mga pobre at uneducated, no? I think this is happening right now mga kabayan. Kasi tingnan nyo, teka lang, bebelta tayo mga kabayan. Tingnan nyo po wala po tayong naririnig about sa mga nangyayari sa ating gobyerno dito sa mga mainstream media. Wherein, dyan lang po kumukuha ang ating mga kababayan, no? Na hindi mahilig sa social media. Dyan lang po sila tututok, no? To make them poor and uneducated, no? Ibahin nyo po yung mga balita. Pero nga, nagpapakalat po sila. Iba't ibang mainstream media, sinasabi nila, labanan ng fake news. Labanan nga ang fake news. Labanan yung mga sarili nyo, di ba? Tama nga itong strategy na ito. At itong political strategy na ito ay ginagawa nila ngayon. We are entertained by this congressional hearing, mga kabayan, na kung saan Duterte, mga Duterte ang pinipin down, no? At pinag-uusapan, ini-entertain po tayo dito sa mga issue ng ating bansa, no? Na hindi naman relevant sa masang Pilipino.
yan po sila. 'Di ba? At ngayon nga mga kababayan, 'di ba? Nag-start na po ang pagpa-file ng COC. Certificate of Candidacy mga kababayan. Ito may nag-share din po. May nag-share din po mga kababayan ng isang post. Nako. Nagfo-file noon, nagfa-file ngayon. Ano na ang Pilipinas? Mukhang may pinatatamaan dito Nagfo-file daw noon, nagfa-file ngayon. Ano na ang Pilipinas? May kilala ba kayong ganito? May kilala ba kayong ganito mga kababayan? Grabe naman. Dapat talaga ipasa na yung panukalang batas ni Congressman Paulo Duterte na random drug testing sa lahat po ng tatakbong mga politiko. Kasi mukhang totoo po itong post na ito, 'di ba? Malalaman na lang po natin. Yan. Tapos nasashock pa yung iba. Nasashock po yung iba, nakasali na po sila doon sa drug list, 'di ba? Pero nagpo-file noon, nagpa-file ngayon. Ano na ang Pilipinas? Hoy, ano pala? 'Di ba yung sikat dito dati si Kerwin Espinosa? Ng Albuera Leyte, tatakbo mayor. Baka isa ito sa nagpo-file noon, nagpa-file ngayon. Nako, ano na ang Pilipinas? At ito na nga mga kabayan, yung video ni DepEd Secretary Sani Angara proves BP Sara is right. Nako. Romualdez and Co. may hawak ng budget. Ito mga kababayan. Happy Teacher's Day, ma'am. At sa ating napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng department. Mukhang scripted yata. Hindi pa napansin nyo mga kababayan, mukhang scripted yata itong speech ni Angara. Hindi pa mini-mention yung pangalan ni Romualdez. Kumikindat-kindat mga kababayan. Department of Education. Mr. Speaker. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Thank you. Nangako na daw yung Speaker at Chairman ng Appropriation. Sino ba ang Chairman ng Appropriation mga kababayan? Si Representative Saldico. Anong masasabi nyo? Di totoo nga mga kababayan yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Si Romualdez at si Co. Ayan, tumistigo na. Anong akala nyo sa mga Pilipino? Tanga na hindi yan magigets. Speaker ay speaker. Secretary Angara, thank you. Thank you sa pagpapatunay na talagang totoo yung sinasabi ng ating Vice President. Dahil hindi na po mahihirapan yung ating Vice President Sara Duterte na i-convince, kahit nga hindi ka magsalita, kumbinsidong ang taong bayan, na ang may hawak ng budget ay si Romualdez at si Co. Well, anyway, thank you pa rin DepEd Secretary Angara. Huwag kang mag-alala, mag-i-insert yan ng bilyon-bilyon na budget dyan sa Department of Education. Sana lang makinabang na mga teachers talaga. At ito pa. Ito na nga mga kabayan. BP Sara Duterte nakakuha og overwhelming support sa Visayas ug Mindanao. Ayon po yan sa survey Polls Asia September 9 to 13 or 6 to 13 mga kababayan. Ito po. Ito po ang result sa Mindanao mga kababayan. Ang trust rating po ni Vice President Sara Duterte ay 90% at ang approval ratings naman po ay 93%. Yan Sa Visayas naman po mga kabayan, ang trust ratings po ay 74% at ang approval ratings po ay 71%. Yan mga kabayan
kasagsagan po yan ng kanilang pambabatikos at pagsisira sa pangalan ni Vice President Sara Duterte. Pero ano, taas pa rin ang tiwala, no, ng taong bayan, ng mga tao, hindi taong bayan pala, ng mga tao sa Mindanao at Visayas, dito kay Vice President Sara Duterte. So yan mga kababayan, palakpakan po natin. At eto pa, eto si Congressman Marcoleta, pakinggan po natin. Aba, convicted pala ito si Erwin Tulfo. Eto, pakinggan po natin. In the RTC in Pasay City. Is this still covered by the executive? So it was centered only on the citizenship. Okay. Can I answer that, Your Yes, please, Secretary. that case is related to my profession as a journalist, Your Honor, Mr. Chair. There was a conviction, that's correct, but it is because of my line of work as a journalist. It is indicated here that you were also convicted 4 times in the RTC in Pasay 4 times, City. Is this mga still kababayan. covered by the executive? So it was centered only on the citizenship. Okay. Can I answer that, Your Yes, please, Secretary. that case is related to my profession as a journalist, Your Honor, Mr. Chair. There was a conviction, that's correct, but it So yan mga kababayan, convicted. Ano kayang kaso? Libel ba? Mga kababayan, libel siguro dito Libel siguro ang conviction dito kay Erwin Tulfo. Ngayon mga kababayan, ito pong pagtatanong, dito po yan sa pagtatalaga sa kanya bilang nung una 'di ba sa DSWD. Ang tanong ko, or my opinion mga kababayan, no? Tama po yung sinasabi ni Congressman Marcoleta, 4 na beses, 'di ba? Na convict. Tapos sinasabi naman ni Erwin Tulfo na yes po, 'di ba? It is in line with my profession, journalist, no? Ang tanong ko lang, pag napunta ka ba sa government office, hindi mo na gagawin 'yan? Kasi yung taong nandun sa journalism, no? Ikaw 'yun. 'Di ba? Tapos yung taong mapupunta sa DSWD, ikaw pa rin 'yun. Walang pinagkaiba. Ang tanong, baka gawin mo rin yung ginawa mo bilang isang journalist, journalism. O bilang isang journalist, dito bilang sekretary ng DSWD, di ba? O hindi lang po si Erwin Tulfo mga kabayan. Marami pa po tayong mga sekretary, no, na may mga kaso yata Yung iba nga, nako. Well, anyway, ang gusto ko lang i-point out, sana, no, itong mga inilalagay ng mga sekretary, walang bahid ng anumang korupsyon or something na convict sila. Kasi sila pa rin yan no? Hindi po magbabago yung taong na-convict sa labas ng opisina at yung mauupo sa opisinang yan. Kasi siya pa rin po yun at pwedeng niya pa rin gawin, no? Kung ano man yung ginawa niya, sa labas ng opisinang uupuan niya. I-generalize ko na lang mga kababayan kasi hindi lang naman po si Erwin Tulfo ang nagkakasala. 'Di ba? Lahat po generalize na lang po natin na sana, no, malinis. Yan At eto na mga kababayan, anong opinion nyo dyan? No? Comment nyo na lang. At eto, si Mayor Baste, mayroong reaction dyan sa video ni Tamba. Eto po. Juan ni Romualdez, pakita arago gunabay kasing-kasing. I-play dia, tanaw na to. Pangita. Tanaw ninyo. Girl.
Oo. Oo. Puski daw, ma'am. Oh, isa pa daw. Gutong kuan. So yan mga kababayan, ako, walang puso. Yan. Yan po ang sinabi ni Mayor Baste Duterte. Ha? Yung pagsasabi ng ni Romualdez ay parang napakawalang puso. Anong masasabi niyo yan mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba. Ha? Para malaman po ng ating mga kababayan ang inyo pong opinion sa lahat po naman na pag-usapan natin ngayon. Ha? Alright, maraming salamat po. Don't forget to like, comment, and share mga kababayan. Maraming salamat po.